Sa bakuran ni Tandang Karyo ay may isang halamang tumubo. Ito ay ang upo. Gumagapang ito sa lupa, kaya't maingat na itinali ito ni Tandang Karyo sa kawayan. Ngunit ayaw ng halaman ng ganito, kaya't kinausap niya ang kanyang kaibigang hangin. Kaibigan, tulungan mo ako. Ayaw ko ng ganito. Nais kong maging malaya tulad ng mga damo at bulaklak. Pakiusap. Umihip ka ng malakas upang makalag ang tali ko. Ang iyong kahilingan ay hindi matuwid. Ngunit kung yan ang iyong nais, Ibinuhos ng hangin ng kanyang lakas hanggang sa makalas ang mga tali sa katawan ni Upo. Maraming salamat, kaibigan. Maaasahan ka talaga. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Ngayon, malaya na siyang nakakagapang sa lupa tulad ng mga ibang halaman. Hanggang sa isang araw, napadpad sa bakuran ni Mang Karyo ang isang aso. Ano kaya yun? Kahig ito ng kahig. Hindi makaiwas si Upo sa matatalim na kuko ng aso. Kaawa-awa ang anyo ng Upo nang ito'y makita ni Mang Karyo. Kung gaya't, kanyang itinali muli sa kawayan ang Upo at ito'y inalagaan. Sa ilang araw na pag-aalaga kay Upo, ito'y lumakas at gumandang muli. Minsan, umihip ng malakas si hangin at nakipaglaro sa mga dahon ng Upo. Kaibigan, pakiusap. Huwag mo na sanang lakasan ang iyong pag-ihip at baka makalag ang tali ko at muli ako'y malaglag sa lupa. Nung maliit ka pa lamang ay nakiusap ka sa akin na lakasan ko ang pag-ihip upang makalag ang iyong tali at makababa sa lupa. Nagtataka ako ngayon kung bakit ayaw mo nang bumaba sa lupa at maging malaya. Patawarin mo ako. Mayroon akong malungkot na karanasan na siya nagturo sa akin na ang lahat ng bagay ay may kani-kaniyang dapat nakalagyan. Sana'y maunawaan mo ako.